Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. AFP Chief of Staff General Bronner binisita ang mga sugatang sundalo sa Basilan, Kagitingan ng mga ito, kinilala. Sinaluduhan binigyang pugay at parangal ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga tropa ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army na nasugatan sa pananambang sa Basilan, Kamakalawa. Kasunod nito, ginawaran ng AFP Chief ng medalya ng sugatang magiting ang 12 sundalong nasugatan, matapos namang mauwi sa engkwentro ang pananambang sa kanila ng mga hinihinalang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Ginawa ito ni Bronner kasabay ng kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command kung saan tiniyak nito ang buong suporta maging ito man ay medikal o pinansyal. Kasama ng AFP Chief sa kanyang pagbisita sina West Wingcom Chief Lieutenant General Antonio Nafaret, 11th Infantry Division Commander Major General Leonardo Peña, at 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon. Kasunod nito, tiniyak ni Bronner na kanilang gagawin ang lahat upang maibalik sa normal ang sitwasyon sa lugar at matugunan ang ugat ng mga nangyayaring gulo sa ilalim ng mga umiiral na batas at peace mechanism. Samantala, Pinay Traveler, nagpatulong sa fixer, na harang ng BI. Huli ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, ang isang Pinay Traveler dahil sa pagpresente ng passport na may peking departure stamp. Ayon kay BI Immigration Protection and Border Enforcement Section Chief Mary Jane Hizon, ang 37-year-old na biyahero ay nagpakilalang turista patungong Netherlands. Subalit sa pagpresente nito ng kanyang pasaporte para ma-inspeksyon napansin ng mga tauhan ng BI, ang kahina-hinalang immigration clearance stamp. Matapos ang masusing verification ng BI Forensic Documents Laboratory, nakumpirma na ang naturang tatak ay peke. Ayon sa nasabing babae, kumuha lang siya ng serbisyo ng isang fixer na kanyang nakilala sa lobby ng NAIA 3 na nag-alok sa kanya ng immigration assistance. Dahil dito, ay nagbigay babala si Biado na huwag magpadala sa mga alok ng naturang mga fixers. Aniya, mangangako ang mga ito ng mabilisang pagproseso sa pamamagitan ng pagpapaikot sa batas. Payo ng opisyal na kung nais magtrabaho abroad ay kailangan lang dumaan sa legal na proseso at huwag dumaan sa fixers na i-turnover naman na ang biktima sa Interagency Council Against Trafficking para sa karampatang tulong. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.